Good day mga kasabwat. Ngayon po ay July 2, pangalawang araw ngayong July. At ito ay normal day dito sa amin sa Barugante Restaurant. Narito po, ito po ang ating mga magagandang dalaga. Sila po ang ating mga staff. At atin pong titingnan ang ating paligid. Ito po ang ating sinisibak. Sinibak ko po ito kahapon kasama ang ating kaibigan katutubong mangyan. At nagkapaltos-paltos na nga po ang ating kamay. Hindi sanay, sabi daw nila. Ayan, medyo manipis kasi ang ating palad, pero ganyan talaga ang buhay. Kinakailangan nating mag-adjust sa lahat ng bagay. At ito nga po yung ating sinisibak. Ayan, ito na po ang ating Barugante Restaurant na dinadayo po. Kanina lamang po ay may mga taga-provincial government na bumili ng ating mga produkto katulad ng banana chips at mga suka. At kahapon naman po ay maraming dumayo na kumain po ng halo-halo na dinadayo dito sapagkat native po ang ating pong mga tinatanim. Gusto ko pong ipakita sa inyo ang ating pong mga litos. Ang litos po pala ay talagang maselan, lalo na kapag ganitong dire-diretsong ulan, hindi po lumaki. Yan po ang result. Pero ang ating talong ay paisa-isa ang bunga, pati kamatis po natin. Ayan, talong. Kaya mayroon din po tayong mga paisa-isang mga kamatis dito. Ayan, napakamahal ng kamatis dito ngayon sapagkat ang bintahan dito sa amin ay 100 per kilo. Ang ating pong papaya na excited na ako makita ang bunga ay namumulaklak na po itong ating red lady. Galing nga po ito sa online. Binili po natin sa online ang binhi nito. At ngayon nga po ay malapit na nating mapakinabangan sapagkat tingnan nyo naman po, may bunga na po siya. Ayan. At ang ating patola na itinanim natin noong February ay napakarami na pong mamungang. April po ito nagsimulang mayroon tayong naani. At ngayong July ay pang-apat na buwan niyang namumunga na kasi April, May, June, 3 buwan na yun at pang-apat na ngayon, pero parami ang bunga niya ngayon. Kaya yung isang sachet natin ay malaking pakinabang na natin. Ang dami na pong naibunga at ang dami na nating naulam, nakain, nakain na nga, naulam pa, nabenta at naibigay. So talagang kinukompute ko nga ang nabenta ko na dito, pinakamababa 5,000. Pero higit pa yun kasi ang daming mamunga. Araw-araw po yan. Kahapon po ang harvest ni Mrs. ay higit 10 kilo, 10.5 ang na-harvest kahapon. At ngayon nga po ay marami na namang pwedeng harvestin. Araw-araw po yan. At ang maganda po dito, organic po ito. Wala pong spray, walang abono. Noong una lang po ako nag-spray nung tag-araw. Pero ngayon hindi na po ako nag-spray. Ngayon tuloy-tuloy ang ulan. Ayan po. Ayan ang mga bunga. Okay po, bawing-bawi. Isang sachet pero kitang-kita naman po. Ang dami pong mga bunga. Ang luwang po ng space yan. Tingnan po ninyo. Dami po yan, oh. Oh, kapal po yan. Mula gilid ng ating terrace hanggang doon sa harap ng Barugante Restaurant. Ay makikita po ninyo na marami pong patola natin. Ayan po, sobrang kapaki-pakinabang po itong patulay. Pero yung kalabasa natin ay wala pa po tayong napapabunga. Ang maganda dyan ay talagang kapaki-pakinabang. Ang atin pong mga okra ay dire-diretso pa rin ang bunga. Ayan, pwede natin itong pitasin. Ayan, oh. Marami pa rin bunga, oh. Ayan, ito'y February din. Kasabay din ito ng patola. At hanggang ngayon ay marami pa rin bunga. Yung iba nga lang pinagpuputol na ni Mrs. Ayan. Pero kadami pa rin mamunga, oh. Ayan, oh. Okay. Dadako naman po tayo dito sa likod ng aming bahay. Ayan, ito po yung itsura natin ngayon. Ito na yung ating mga chicken. Ayan. Ayan, nagbawas po tayo ng chicken. At kinatay na natin yung iba. At ito na nga po ang ating pwesto dito sa likod. Yung ating ampalaya ay hindi masyadong namunga. Mayroon tayong napitas pero kukunti. Hindi talaga mag-click ang ating ampalaya dito. Itong ating mga okra. Ayan, tingnan nyo po, may uod po ito. Hindi po kasi tayo nag-spray ka, pero kapag ganito lalahat or lalala pa ay mag-spray na tayo. Sayang din kasi kapag mapabayaan. Pero ang gusto ko sana kasi organic dahil kinikilaw ko nga po ang okra. Araw-araw po ako ay nagkikilaw po ako ng okra. Kasi nga po ay masustansya po ang kinilaw na okra, masarap pa. Nasanay po ang aking dila na kumakain ng okra. Ito po ihugasan ko mamaya. At atin pong kakainin na hilaw. Ito pong sitaw natin na turo ay hindi nag-click. Na-realize ko, napatunayan ko na ang sitaw na turo ay hindi mamumunga kapag ganitong tag-ulan, dire-diretso ang ulan. Pero ang maganda nito, yung mga talbos niya, tulad yan ay nauulam po natin yan. Kaya hindi pa rin talaga siya walang pakinabang. Itong namang banda rito, itong mga luya natin ay
marami na tayong paisa-isang kinukuha. At tunay nga pong kapakipakinabang ito dahil sobrang napakinabangan na natin. Ito naman po, dadako tayo dito sa ating dragon fruit. Ayan, malapit nang pwedeng anihin ang ating dragon fruit. Ang dami ng bunga. Kapal ng bunga ng ating dragon fruit. Hanggang dito sa likod ng ating gate. Ayan o. Daming bunga. Isang puno po yan. Galing Ilocos po ang ating binhi nito. At ngayon nga po, malapit-lapit na tayong aani. Oh. At papasok na nga po tayo sa ating gate. Ating isasara po muna. Ayan, kaya nga po ang aking encouragement sa inyo ay ganun na lamang po. Pwede po ninyong simulang pagandahin ang inyong bakuran. Magtanim po ng maraming okra. Ayan, magtanim din ng patola. At magtanim ng iba't ibang mga gulay. Ayan. Ito po si Pinsan Sammy. Ayan o. Yun. O. At titingnan po natin dito. Yan, ito na po yung mga talong natin dito. Talong. Yan, talong po natin yan. At ang ating okra ay parami na ng parami. Okay. Okay, yan po. Ito. Ang ating okrang kulay pula ay namumulaklak na rin po. Malapit na yung mamunga. Ayan. At ito pong kalamansi ay ako'y natutuwa dito. Kung hindi ako nagkakamali, isang buwan na itong nai-transplant natin itong markot na ito. Galing doon sa puno na yon ay na-transplant po natin dito at dire-diretso na po ang bulaklak. Ayan, ang daming bunga oh. Ay kung tayo bumili ng tawag nito, ng punla nito ay 150 din. Ay samantalang kung sarili nating markot ay maganda. Pag sarili nating markot ito. Ayan. Kaya kinakailangan natin na mag-diskarte sa buhay. Ito pa po ang isa. Oh. Namumulaklak na rin at namumunga. Kaya talaga naman kapakipakinabang na po ang ating mga minarkot. At mayroon pa nga pong isa dito. Bali 3 na po yung ating minarkot na kalamansi. At pakinabang na po. Ito pong ating green haft. Ayan. Na bignay. Ito po yung ating pinutol na bignay para makapurma itong mga okra na ito. Ayan. Kasi wala na tayong paglagyan. Punong-puno tayo ng mga gulay kasi dito sa ating backyard. Ay pinutol ko na po itong bignay at nag-graft nga ako ng bignay tapos kalamansi. Ewan ko kung mabubuhay ito. Parang alanganin. Testing kasi po yan. Puro mga experiment ang aking ginagawa dito sa aming bakuran. Pero may mga nagkiklik. Tulad nitong mga tanim ko na ito. Yung mga markot. First time kong magmarkot. Pero napapakinabangan na nga po. Ang maganda, mayroong hindi effective. Mayroong mga hindi gumanda. Katulad ng mga talbos natin dito ng kamote dahil hindi na naarawan. Pero at least yung patula naman ay gumanda. At dito nga po sa ilalim, nag-adjust na po tayo dahil nagkamatayan na lahat ng tanim dito. May mga papaya dati dito, talong, sitaw, pero wala talaga. Ang natira na lang dito ay patola. Ayan, namimitas na si Mrs. ng patola. Pambinta, pang ulam, pwede rin pambigay. At itong ating ginawang patubuan ng mushroom ay wala pa yata. Tingnan natin. Parang wala pa ako nasisilip. Wala pa. Ibang mushroom naman ito. Wala pa. Ayan. Hintayin natin. Baka hindi pa masyadong bulok. Wala pang fungi na tumutubo. Kasi ito ang iniisip ko ay pwede dahil ang fungi ay lalong tumutubo kapag medyo malilim. Katulad ng mga tumubo na natin dati dito ng mga hindi na ulam na kabuti. Kaya yan. Adjust lang ng adjust. At darating ang panahon, marami kang mapapakinabangan. Katulad dito sa amin, sobrang kapakipakinabang na po yung ating ginawang backyard gardening. Hindi po tayo nagugutuman. Kahit walang pera, buhay kami. Dahil maraming gulay. Kompleto yan. May kamatis, may talong, may okra, may patola, may kalamansi. At ngayon ay may papaya na nga po. Malapit-lapit na po itong mapakinabangan ng bunga nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Magtanim ka na rin. Dahil katulad namin, January ako nag-start nag-prepare, February nagtanim. Hindi ko naman siya talagang focus ito. Dahil mayroon naman tayong iba't ibang mga gawain. Pero ito yung aking pinaka side hustle, sideline, libangan. Imbes na mag-jogging, ay ito na yung aking pinaka exercise tuwing umaga at gabi. At kapakipakinabang nga po. Napakagandang tingnan ng bakuran. Para sa akin, yung iba siguro, hindi maganda itong ganito dahil medyo malilim. Pero napakalamig at nakaka-relax. Tuwing umaga pagising mo, makikita mo yung mga halaman mo katulad ng mga patula, ng papaya na ito, kalalaki. Ay nawawalan yung problem. Pero katulad nito, mag-a-adjust ka pa rin dahil itong mga luya natin ay tinanim dito sa harap ng terrace ay malalaki na. Natakpan na yung mga halaman natin ay
bubunutin natin ito. Maglalaan ulit tayo ng panahon. Itong mga talong na ito, ayusin ulit natin. Ganun lang naman eh. Adjust lang. Gawin mo yung pinakamaganda araw-araw. At tiyak, sobrang kapakipanabang ng iyong ginagawa. Marami na po akong vlog na ipinakita na kumakain po tayo ng okra araw-araw. Pero yung nais ko pong i-share ngayon sapagkat gusto ko po kayong ma-inspire. Paulit-ulit kasi yung ating ginagawa at nagiging kapakipakinabang ay napakaganda pong i-share at napakalaki ring benefit sa atin. Ang kagandahan lang po, kapag sarili mo pong tanim ang kinikilaw mo, sigurado mo pong walang chemical kasi ikaw mismo nagtanim. Katulad ko, wala pong abono po itong mga to. Talagang organic po yung ating mga inabuno. Walang chemical, walang spray. Kaya safe po siyang kinawin. Sariwa po siya, masarap pa, matamis-tamis, at masustansya. Napakalaking benefits po sa kalusugan. Katulad ko po, ramdam ko po yung kalusugan ng aking pangatawan dahil sa aking ginagawang ito. Na-exercise na ako katulad kahapon, nagsibak. Na-exercise pa akong mag-cultivate ng ating mga gulay. Ganon din yung result, yung prutas niya. Kasi ang okra tinuturing daw na prutas ay napakaganda rin ng result. Kaya magtanim na po tayo. In-encourage ko po kayo magtanim sa bakuran. Kung may maliit na space, tamnan na. Kahit 3 okra o kahit yung mga gulay. Yung malalaking mga gulay katulad ng patula, kung maliit ang space ay hindi rin siya maganda. Kaya tingnan mo lang yung pwede na itanim. Okra, the best po yan kahit maliit lang ang space. Ayan, bagong harvest po ni Ma'am Jessa. Ayan, ito po ang atin pong bagong harvest ngayon, mga talbos. May mga reject na reject na patola. Ng insekto. Ayan, mga nano. Ayan, hindi kasi na-sprayhan yan. Okay. Ayan. At mayroon po tayong bulaklak ng kalabasa, katalbos ng kalabasa, talbos ng patola. Hindi mo kinuha yung talbos ng sitaw doon? Saan? Doon, yung mga sitaw. Nagkahapon di ba nagtalbos? Ay, yun lang. Sa susunod ulit yun. Yan.